2020, yan, sa 2020 Achievers, meron tayong 4 na Crown Ambassador 1. Okay, 4 na noon. Okay, noon 'yon nung 2020. So pag sinabing Crown Ambassador 1, yun po ay kumita ka ng magkano. So napakalaki po ng income diyan sa Crown Ambassador 1. So ito ipakita ko lang po sa inyo no para magkaroon po kayo ng ideya. Ang Crown Ambassador 1 po ay kumita ka ng 500,000 US dollar. So magkano po ba yung 500,000 US dollar? 500,000 times 58, 29 million. In just 3 years. Okay? One account, 29 million in just 3 years. Yun nga lang, 2020 pa yon. 2021 na ngayon, meron ng 2 Crown Ambassador 2. Ay meron ng isang kumita ng Crown Ambassador 2. Okay, so magkano yung Crown Ambassador 2? Yung ating earner ay kumita ng 750,000. Yun yung top earner natin sa Malaysia in just 4 years. Kasi sa Malaysia sila nag-start, 1 account kumita ng 43 million. Amazing po ba? Amazing po ba o nakaka-amaze talaga yung kitaan sa Super Live, di ba? So in just year, no, in just short period of time, ginawa mo talaga, trinabaho mo talaga ng tama. Higit pa sa milyon ang ibibigay sa atin. Talagang life is super. So, sinabi ko lang sa inyo kung ano yung kinita na ng top 1 earner natin sa buong mundo. Yan na yung kinita ng top 1 earner natin. Ilang taon? Going 4 years. Actually, 3 years pa lang talaga eh. 27, 18, 19, 20. 3 years pa lang talaga eh. Going 4 years pa lang ngayong 2021. So, kung i-divide mo yan 14.5 million per year. Okay? So, kapag yan ang nakita mo, napupuntahan mo, ano ba naman to? Tawag ng tawag. Kulit. Si Ma'am LB. Okay. Pwede bang Nagbabalik. pakipiin po ninyo na nasa training tayo? Oo, sa GC natin. Amazing. Paki-PM nyo. Amazing team sa GC natin. Gamo ongoing training tayo. Okay. So, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Okay. Kasi kagaya nyo, kagaya ko, gusto kong maabot yung pinakatuktok na posisyon ng Super Light. Okay? So, sa empleyado, pwede mo rin makita yung future mo dyan eh, sa empleyado. Hanapin mo yung pinakamatagal at pinakamataas na posisyon, basta wag lang yung may-ari. No? Wag lang yung may-ari ng company. Yun na ang future mo. Nagets po ba ninyo ako? Tama, correct? Hello? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Di ba? Kung ano yung achievements nung pinakamatanda doon na empleyado nagtatrabaho, wag lang yung may-ari. Yun ang future. Ngayon, tingnan nyo na kung ano magiging future nyo pag sineryoso nyo ito. So, yung top 1 natin, Crown Ambassador 2 na. Okay? So, Crown Ambassador 2 na siya. Ngayon, kunting-kunti na lang, di ba? Ilang posisyon na lang. Ano na yung magiging future niya? Paki-PM si Ma'am LB, Ricky, o sino pa man dyan. So, pag naabot niya yung founder ambassador, hindi na siya milyonaryo. Bilyonaryo na siya. No? So, ilang taon pa lang, di ba? Magiging bilyonaryo na siya. Nakakainis, di ba? So, paano kung wala pa tayong posisyon kahit leader? Di ba? Taon na yun. Leader pa lang, wala pa tayong posisyon. Di ba? So, di ba nakakainis yun? Nakakainip yun? Anong pinagkaiba ng mga nasa ranking? Isa lang naman ang produkto. Isa lang naman ang
marketing plan. 'Di ba? So, ibig sabihin, may pinagkaiba. O kagaya namin, 3 pa lang kaming Crown Diamond sa Pilipinas, 'di ba? Sa 2 years. O, ibig sabihin, so kung kumita kami ng $100,000 sa loob ng 2 years, pwede nyo ring kitain yun kasi kinita na namin eh. Eh paano yung may nakagawa na doon na kumita ng 43 million in just 3 years? O, higit na mas malaki yon ng resulta kumpara sa amin. Ibig sabihin, mas malaki yung kanilang network at mas magaling sila kaysa sa amin. Kasi bakit? Sa result nakatingin, di ba? So naalala ko yung sabi ng aking sponsor noon, nung ako ay bago sa network marketing, ang sabi niya sa akin, ang tunay na matalino at magaling sa multi-marketing ay nakikita sa big result. Ano daw po uli yun? Yung sabi ng mentor ko dati, ang tunay na mahusay, malino at magaling nakikita sa big result. Hindi saan? Sa small result. Okay? Kaya yung mga top earners sa iba't ibang company, saan nakatingin yan? Sa result. Okay? Sa result katingin. Okay, ngayon, paano akyatin yung mga posisyon na yan? Ano yung mga pagdadaanan natin? Kasi gusto natin lahat maging successful. Di ba nakinig tayo ng training kay kay Dr. Maha, di ba? So si Dr. Maha isa sa mga triple crown diamond. So magkano yung triple crown diamond? Kumita siya ng 250,000 USD sa loob ng 2 years. 2 years, 14,500,000. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga pinagdaanan ng mga crown diamond pataas? 'Di ba? Kasi gusto natin maging successful. 'Di ba? Gusto natin maging successful. Pag-usapan natin ngayon, ano yung mga pinagdaanan namin bago kami naging crown diamond pataas? Kasi ang tinitingnan nyo lang sa amin ngayon, yung result. Nakikita nyo lang sa amin ngayon, yung bahay, yung sasakyan, yung income per month, yung mga achievements, yung mga result. Pero yung mga pinagdaanan namin, hindi nyo tiningnan. Yung mga hirap na pinagdaanan namin, hindi nyo nakita. Di ba? Pwedeng yung iba nakita. Ngayon, gusto kong ihanda yun. Kasi gusto nyo maabot yung mga posisyon na yan. Kaya anong ginagawa na? Meron tayong training. Kasi bakit? Hinahanda namin kayo. Piniprepare namin kayo bago kayo humawak ng malaking biyaya, malaking blessings, malaking pagpapala. So, kailangan maging righteous, di ba? So, maging karapat-dapat. Kaya, dadaan tayo sa tinatawag na proseso. Okay? So, nakikita po ba yung share screen ko? Malinaw? Malinaw po ba? Hello? Yes. Sagot kayo, sagot kayo. Yes, Okay, so malinaw. Yan. Thank you very much. Okay, thank you sa sumagot. Okay, ngayon, gustong itong ipakita sa inyo na ito yung nakikita ninyo sa amin. Success. Tingnan nyo, nakikita nyo ba? Yan yung nakikita nyo sa taas. Success. What people see, yung nasa taas lang lagi. Nakikita nyo yung success, di ba? Nakalagay sa taas, di ba? Nakikita nyo yan, di ba? Yan yung mga crown diamond. Di ba? Yan yung crown diamond na nakikita nyo. Mga ina-idol nyo. Yan yung mga double, triple, super crown, di ba? Ambassador 1, ambassador 2, super crown 1, di ba? Yan yung mga successful na sa super life. Yun lang ang nakikita nyo. Pero yung pinagdaanan namin ng mga direktor, no, pinagdaanan namin bago kami naging successful, ito yung mga pinagdaanan namin sa ilalim. Nakikita nyo sa ilalim? What people don't see. Ano daw yung hindi nakikita ng karamihan bago maging successful? Kasi karamihan sa atin, gusto natin shortcut. Gusto natin kumita agad ng mabilis. Gusto nating yumaman agad. Diba? Totoo naman yun.
Kasi gusto natin yun eh. Pero the more na gustuhin mo na mabago ang buhay mo, the more na gustuhin mo na kumita ng malaki, the more na gusto mo ng malaking pagbabago, ito yung more na pagdadaanan mo. Okay? Isa-isahin ko ha. Okay? Isa-isahin ko. Ito yung mga pagdadaanan nyo at pinagdaanan namin. Okay? Kung gusto mo maging successful, maging handa ka na maging failure. Ano daw uli? Kung gusto mo maging successful, maging handa ka mag-fail, no? Mag-fail ka ng maraming beses. Paulit-ulit na failure. Hangga't hindi ka natututo, paulit-ulit kang magkakamali. Failures. Okay. Pag sinabi bang fail, nag-fail ka o failure ka, mag-quit ka na? Mag-quit ka na ba? Hindi, syempre. Kasi ang tunay na No. ibig sabihin ng failure, first attempt and learning. Okay? First attempt and learning. Ibig sabihin, meron kang dapat matutunan, kaya ka nag-fail. Pag tiningnan mo siya in negative, failure ka talaga. Pero pag tiningnan mo siya into positive, stepping stone yon para maging successful ka. Nagets niyo po ba ako? Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Kapag nagkamali ka, nag-fail ka, okay lang yan. That's part of the business. Kasama sa buhay yan. Kasi gusto mo maging successful eh. Hindi pwedeng hindi ka mag-fail, hindi pwedeng hindi ka magkamali. Tanggapin mo yan sa sarili mo. Bakit? Kasi the more na maging failure ka, the more na papalapit ka saan sa pagiging successful mo. Kasi bakit? Natututo ka. Are you learning? Yes. Natuto Yes. po ba kayo? Pero kung ikaw Yes. maramdamin ka, di ba? O, maramdamin ka, di ba? Pusong mamon ka. Tama? Hindi mo kaya yung mga pagsubok, hindi mo kaya yung mga challenge na yan. Di ba? Hindi mo kaya yung mga problema na yan, yung mga failure na yan, mag-quit ka na lang. Bakit? Gusto mong yumaman, ayaw mo maghirap. Gusto mo mabago yung buhay mo, ayaw mong tanggapin yung proseso. Naintindihan niyo ba ako? Gusto mo maging diamond, ayaw mong masaktan. Diba? Gusto mo maging ginto, ayaw mong minahin. Diba? Pwede bang minahin, pwede bang maging ginto pag hindi dumaan sa pagmimina? Pwede ba? Pwede ba maging purong ginto yun na hindi mo na minahin? Diba? Yung yung alahas. Anong gagawin dyan? Diba? Maraming prosesong gagawin bago maging purong ginto. Yan. Dadaan sa apoy, diba? Oh. Susunugin, diba? Tutunawin. Nakaintindihan po ba tayo? Oh, pero hindi kayo susunugin sa super life, ha? Baka sabihin niyo susunugin kayo. May mga bagay lang na hindi namin kayo pwedeng tanggalin doon sa proseso na pagdadaanan nyo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, the more na gustuhin mo na maging successful, yumaman, mabago yung buhay mo, ay maging handa ka. Okay? Maging handa ka dito sa mga proseso na to na pagdadaanan mo. Una, failure. Pangalawa, persistent. Okay? Persistence. Sabi ni Ria, 1 year na ako, wala pa akong agad na kinikita. Hindi ako kumikita ng malaki. Okay? Nahihirapan ako mag-recruit, nahihirapan ako magbenta. Wala akong kinikitang malaki. Okay lang yan. Bakit? Kasama yan eh. Pero inyo, ako 5 years nga ako na hindi kumita ng milyon. Di ba? Kayo buwan lang. Di ba? Tinatamad ka na. Di ba? Kayo taon pa lang kayo. Di ba? Oh. Yung iba nga dyan, di ba? Kasi hindi natututo. 10 years na, 20 years na, tumanda na. Nagne-networking pa rin. Kasi hindi natututo eh. Di ba? Percent pa rin sila. Oh, naghahanap pa rin ng magandang opportunity. Gusto pa rin yumaman eh. Oh. Pero alam nyo, kapag nag-super live kayo, naintindihan nyo kung ano yung kahalaga ng upline, kahalaga ng mentor, ng coach, no?
persistent na ginagawa mo, ano yan eh, may hangganan yan eh, yung pagtitiyaga, yung pagtitiis, no? Yung pagiging consistent mo, di ba? Kasi bakit? Imbes na sobrang hirap yung pagdadaanan mo at mag-trial and error ka pa, tuturuan ka na. Yun ay kung talagang down ka at magpapaturo ka sa upline mo. Okay? Kaya sa negosyo na to, importante yung persistence. Bakit? Kaya nila Ma'am Jo, okay. Ito kung paano nagsimula sila Ma'am Jo at natutuwa ako sa kanila. No? Ang inuna nila, learning bago earning. Alam mo yung bakit? Isang buwan sila o 2 months na puro attend ng seminar, ng training sa akin at sa Zoom. Araw-araw yan. Sa loob ng 30 days, ng 60 days, paulit-ulit silang uma-attend ng Zoom, ng training, nakikipagpuyatan sa akin, no? Sabi ko, ito yung mga leader na inuuna yung pag-aaral bago yung pagkita. Okay? So, nung ginawa na yun, pagdating ng 3 months, doon na sila unti-unting nag-workout. Bakit? Na-sit in na sa kanila kung ano yung product, ano yung marketing plan, nahanda ko na sila, kung ano yung mga pagdadaanan, no? Kaya, naging ano sila, naging advance. Ika nga. So, naging advance sila doon saan? Sa mga gagawin nila. So, tingnan nyo naman kung ano nangyayari ngayon, di ba? So, nung in-apply na nila yung mga natutunan nila sa Zoom, sa seminar, sa training, puro naman earning ang nangyari sa kanila ngayon. So, maganda ba 'yon? Maganda ba yung ganong klaseng pag-uugali sa ganitong klaseng negosyo? Inuuna yung pag-aaral bago yung pagkita, kung walang alam, di ba? Alam niyo kung ano yung problema ng iba? At naging problema ko din nung ako ay bagito pa. O, 'di ba? O kaya sisi pa lang sa ganitong negosyo. Mas inuuna ko ding kumita eh. Kaysa umupo, umattend ng seminar, 'di ba? Makinig, 'di ba? Aralin yung negosyo. Kaya anong nangyari? 5 years ako na na trial and error, 'di ba? Ewan ko sa director kung ilang taon 'yan bago kumita ng milyon. Basta ako tinuturo ko sa inyo, 5 years ako bago kumita ng milyon, no? Bago ako napunta sa Super Life. Buti na lang na napagdaanan ko na yung mga proseso, 'di ba? Oh, yun nga lang, pwede naman kasing pwede naman kasing lumihis ka na doon sa mga trial and error. Paano? Sa pamamagitan ng uplines. Hindi ka na mag-trial and error. Bakit? Strict to the point. Paano ko ginawa yung leader? Ito. Paano ka naging sapphire? Ito. Paano ka naging ruby? Ito. Paano ka naging emerald? Ito. Paano ka naging crown? Ito. Paano ka kumita ng 5 million? Ito. Oh. Anong mas maganda? Yung mag-trial and error ka o yung susunod ka na lang doon sa nakagawa na? Di ba? Oh. Pwede mo namang ma-hit yung mga position, yung mga goal mo, pero dalawa yan. Mamimili ka, 'di ba? Saan ka? Doon sa mabagal o doon sa mabilis? Saan kayo? Sa mabagal o doon sa mabilis? Hello, andiyan pa ba kayo? Nawala ata. Ako nawala. Andiyan pa ba kayo? Dito pa po. Okay, dito pa. Okay. Yes, sir. Ngayon, gusto niyo maging successful, pag nagsisimula ka, hard work muna. Alam niyo hard work, Yes. di ba? Yes. Magpakahirap ka. Hindi ka pa kumikita Yes. ng milyon, tulog-tulog ka na. Patay sindi ka. Anong mangyayari sa network mo? Patay sindi din. Di ba? Kaya kung upline ka o may leader ka, magpaka-leader ka. Bakit? Di ba? At the moment na ikaw ay pumasok dito sa Super Life, utang na loob mo na yun sa upline mo. Na andito ka sa Super Life. Pero ang gagawa at magpapayaman sa'yo, ikaw pa rin, hindi upline mo. Iga-guide ka lang ng upline mo. Yes. Nagkakaintindihan po ba tayo? Tama. Yes.
Ako, never kong pinahirapan ang direktor, no? Hindi ako yung klase ng leader na gasolinahan mo ako para tumakbo ako. Bigyan mo ako ng pera para gumalaw ako. Bigyan mo ako ng pagkain para trumabaho ako. Hindi ako ganun. Diba? Pag may backup yung upline ko, thank you. Pag wala, thank you pa rin. Bakit? At the moment na pumasok ka dito, utang na loob mo na yun sa kanya. Bakit? Nakita mo na yung magandang oportunidad na pwedeng baguhin ang buhay mo. Di ba? O kaya pwede kang gumaling sa produkto na to. Di ba? Utang na loob mo na yun eh. Sinong gumamit ng kasangkapan na yun? Di ba ang Diyos? Bakit? Nanalangin ka eh. Di ba? Lord, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity na pwede akong gumaling. O ginamit yung kaibigan mo. Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity na pwede akong yumaman kasi pagod na ako sa kahirapan. Di ba? O, sinong ginamit? Yung upline mo, kumatok sa bahay mo. O kaya tumawag sa cellphone mo. O ano nangyari? Dinala ka sa Super Life. Nung pumunta ka ng Super Life, nakita mo ang daming gumaling, ang daming yumaman. O yun na yung sagot. Diba? O, yun nga lang, sinagot ka na, iba pa yung iniisip mo. O, kaya at the moment na pumasok ka dito, malaking bagay na pinakita sa'yo ng apply mo yung opportunity. Pero kung gusto mong yumaman, ikaw pa rin ang gagawa. Okay, bakit? May pangarap din yung upline mo. May iba din siyang downline. Okay? Pag may time sa'yo, sulitin mo. Pag walang time sa'yo, andun din siya sa iba. Diba? O, isa lang naman katawan ni upline eh. O, ang downline, marami. Okay, ngayon, paano ba ako naging hard work sa negosyo na to? Paano ako nagsimula? Alam niyo paano ako naging hardworking dito? No? Ay, nako. Baka pag kwento ko sa inyo, hindi kayo maniwala. Alam niyo kung paano ako naging hard work sa pagsusuper life nung wala pang hard lockdown? Yung trabaho ng 1 year, ulitin ko ha, yung trabaho ng 1 year, trinabaho ko ng 3 months. Ano uli yun? Yung trabaho na 1 taon, trinabaho ko lang ng 3 months. Ano yun? 90 days game plan action. Sa loob ng 90 days, wala akong sinayang na pamasahe, wala akong sinayang na oras, wala akong sinayang na panahon. Hanggat kaya kong mag-seminar, hanggat kaya kong kumausap ng tao, hanggat kaya kong gumawa ng sales, hanggat kaya kong gumawa ng network, diba? Hanggat kaya kong mag-schedule. Alam nyo kung ano lang yung pahinga sa loob ng 3 months? Tulog lang yung pahinga. Oh, ilang tulog? 3 hours, 4 hours. Diba? Hindi 6 hours. 3 to 4 hours. Oh. Makatulog man ako ng 6 hours, talagang hindi na kaya. Hindi na kayang, hindi na kayang trumabaho. Kasi bakit? Pagod na eh. Oh, hard work na eh. Sobrang antok na eh. Sobrang puyat na eh. Oh, diba? Hello? Andiyan pa ba kayo? Pero Yes. kung ikaw nagsisimula ka, ang goal mo, 100,000, 200,000, 300,000, pero yung trabaho mo, hindi naman pang 100,000, manalamin ka muna. Bakit? Di ba? Gusto kong kumita ng 100,000 higit sa abnormal income ng empleyado, pero yung trabaho mo hindi abnormal. Paano maging abnormal yung income mo? Yung trabaho mo hindi abnormal. Normal yung trabaho mo. Ibig sabihin, yung income mo, yung result mo, normal din. Nag-gets niyo po ba ako? Yes, sir. Nagsisimula ka pa lang, di ba? Petiks-petiks ka, on and off ka. Paano ka kikita ng 100,000 hanggang 500,000 per month? Yung trabaho mo, di ba? Parang kagaya lang ng empleyado. Tama? Oh. Kaya nung trinabaho ko yung Super Life, wala akong pakialam kung may negative. Di ba? Bakit?
Bago ko to simulan, nakita ko yung ranking. Ano yung ranking? Leader rank. Ano yung dulo? Founder. Ano yung first position? Leader. Ano yung last position? Maging bilyonaryo. Oh, ngayon, 'di ba lahat naman tayo masipag? Lahat naman tayo magaling. Lahat naman tayo matiyaga. Lahat naman tayo madiskarte. Tanungin ko kayo, magkano ang halaga ng kasipagan nyo? Magkano ang halaga ng talino mo? Magkano ang halaga ng diskarte mo? Magkano? Ayun sa sagot niyan. 'Di ba? Kasi kung masaya ka na sa 10,000, sa 20,000, sa 30,000, sa 50,000, o sa 100,000 na binibigay mo sa pamilya mo, kung yan na yung na-achieve mo, hanggang diyan ka na lang. Huwag ka na magpakapagod. 'Di ba? Kasi masaya ka na diyan eh. O, at kung masaya na rin diyan yung asawa mo, yung anak mo, 'di ba? Sa buhay na ganyan, eh huwag ka na magseryoso, mag-super life. Kasi bakit? Eh, hindi lang milyon ang pangako dito. Isang account, maging bilyonaryo ka, hindi maging milyonaryo. Oh. Kaya bakit ako naging hardworking? Simply because malinaw sa utak ko at sa isip ko kung anong ginagawa ko. So bakit hindi ako nakikinig sa mga negative? Bakit hindi ako nakapokus sa mga problema na yan? Bakit hindi ako nagpapa-apekto sa mga disappointment na yan, di ba? Kasi maraming disappointment eh, di ba? Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa nanay, sa tatay, sa lolo, di ba? Problema sa kapatid, buong barangay, problema mo na. Kaya hindi ka na makapag-networking. Pinasan mo na yung buong daigdig, kaka-problema, di ba? My God. Pag hindi mo na solusyonan yung mga problema mo, isa yan sa mga magpapabagal sa'yo. Ang problema, hindi yan nawawala. Kapag mahina ang mindsetting mo kung paano i-reverse yung mga problema, isa yan sa mga dahilan bakit tayo bumabagal sa pag-abot ng ating pangarap at sa ating mga goals sa buhay. Kaya nung sinimulan ko ang Super Life, kahit anong problemang kumapit sa akin, lumalayo. Bakit lumalayo? Kasi hindi ko pinapayagan na kumapit. Di ba? Dumudulas siya. Bakit? Sinusolusyonan ko eh. O pag hindi kayang solusyonan, distansya muna. Di ba? Distansya. Alam niyo yung distansya? Di ba? Diyan ka muna, di ba? O, never mind ka muna. Nagkakaintindihan ba tayo mga appliance? Hello? Are you learning? Yes, yes. Are you learning? O, Yes, ano ba yung mga bagay na nag-disappoint sa akin nung ako ay bago pa, 'di ba? Ang dami, 'di ba? Unang nag-disappoint sa akin, kapatid, tita, tito. Sabi niya, "Asa na ba yung sasakyan mo? Asa na yung bahay mo? Asa na ba yung malaking income mo? Sabi mo yayaman ka sa mga networking na 'yan. Asa na?" 'Di ba? O, kasi 5 years na ako eh. O, nakailang networking na ako eh. Hindi pa rin ako yung mayaman eh. Oh. Simply because nasa process pa ako, 'di ba? Kaya hindi pa binibigay yung malaking biyaya eh. At hindi ko pa natutunan yung mga dapat kong matutunan eh. O, dumaan ako sa maraming problema. Hindi lang marami, sobrang dami, 'di ba? Ang mga magdi-disappoint sa iyo dito, unang-una sino? Yung mahal mo sa buhay. Kung sino pa yung mahal mo sa buhay, siya pa yung magpapabagal sa'yo kapag hindi mo nasolusyonan. Ulitin ko kung sino pa yung mahal mo sa buhay na gusto mong tulungan, no? Sila pa yung mga magpapabagal sa'yo, magdi-disappoint sa'yo, magdi-discourage sa'yo. Kaya kapag hindi mo nasolusyonan yan, magiging mabagal ka sa pagne-network mo. Bakit? Nagpapa-apekto ka eh. Di ba? Nagpapa-apekto ka sa mga salita, sa mga negative, sa mga problema, di ba? Alam nyo, kasama sa buhay yan. Hindi ka pwedeng gumawa ng pelikula nang walang kontrabida. Pag yung pelikula mo walang kontrabida,
Naku, walang manunood diyan. Bakit? Ang pangit ng pelikula mo, walang challenge, 'di ba? Walang saysay. 'Di ba? Pwede bang pagbunot ni FPJ ang panday? O 'di ba sinong kalaban mo? Wala, nag-espada ka lang, 'di ba? Hu ka, 'di ba? Oh, sino espadahin ni Panday? Walang kalaban. Oh. Kaya ano magiging kalaban nyo bago kayo maging successful? Yung mga taong nakapaligid sa'yo at mostly yung mga mahal mo sa buhay. Okay, dalawa yan eh. Ano yung dalawa na yan? It's either sila ang magpabagal sa'yo para huminto ka at mag-quit ka. It's either sila ang magpabilis sa'yo na kailangan mong patunayan hindi, maganda talaga ang networking, maganda talaga ang super life, papatunayan ko sa inyo, yayaman ako dito, kikita ko na malaki dito, patutunayan ko, magiging successful ako dito. Ano kailangan mong gawin? Bilisan mo na magkaroon ng big result. Kasi hanggat wala kang big result na naipapakita, ang tao ay to see is to believe. Kaya kapag binilisan mo at inaral mo ng maayos sa negosyo na to sa tulong ng upline mo at nagkaroon ka ng big result, tanggal lahat ng negative. Bakit? Meron ka na naipapakita eh. Meron ka ng big result eh. Pero hanggat wala kang big result, kagaya ko noon, ang daming taong tatawa sa'yo. Di ba? Yung mga kilala mo, sabi ko na nga ba eh. Di ba? Wala talagang kwenta ang networking eh. Wala talagang kwenta super life yan eh. O tingnan mo, di ba? Bumalik ka sa empleyado. Di ba? O tingnan mo, di ba? Wala ka pa rin kotse ngayon, bahay ngayon, di ba? Papayag ba kayo nun? Ako, nung nasa time ako na ganun, sabi ko, antayin nyo lang, di ba? Antayin nyo lang. Mas lalo akong nanggigigil. Mas lalo akong naglalagablab na 'di ba? Hindi nasusunugin sila kundi 'di ba? Babangon ka at hindi dudurugin sila. Kundi kailangan mo maging successful. Babangon ka para humataw lagi araw-araw. Kasi bakit? Hangga't hindi ka naging successful, andyan pa rin yung negative mo. Lalo na kung kasama mo sa bahay, pag-uwi mo, 'di ba? Negative na naman. Asan ang kita mo? Magkano kita mo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Tayo Tama. learning, mga appliance. Yes, sir. Di ba? 60 na lang tayo. Mamaya, ilan na lang yan. Okay, next. Sacrifice. Natira matibay. Same. Oo, ganun talaga. Gusto mong yumaman, kailangan matira matibay. Oo. Lahat ng yumayaman na tao, matitibay yan. Matyatsyaga yan. Matiisin yan. Mahaba ang pasensya nan. Di ba? Yung mga bugnutin, maramdamin, maniwala kayo sa akin. Baka hindi umalis yung income nyo sa 10,000, 30,000, di ba? Kasi yan yung mga kinikita sa mga normal eh. So pag kayo ay naging master of your emotion, di ba? Ikaw na yung master, di ba? Ng sarili mong pagkatao, ng emosyon mo, di ba? Ikaw na yung magiging master din ng ng outcome mo. Ulitin ko pag na-master mo na yung personality mo, yung pagkatao mo, 'di ba? Yung strength and weaknesses mo sa pamamagitan ng mga failure, ng mga disappointment, ng mga sacrifices na ginagawa mo, 'di ba? Yan na yung time na ikaw na ang magkukuman, 'di ba? Ikaw na yung magkukuman sa sarili mo, sa buhay mo, kung saan ka ba papunta. 'Di ba? Lalong-lalo na dito sa super life. Ikukumad mo na yung sarili mo eh. 'Di ba? Huwag kayong harang-harang diyan Hindi kayo nakakatulong sa goal ko, 'di ba? Hindi kayo nakakatulong sa success ko. Kaya huwag kayong harang-harang diyan 'Di ba? Ang dali lang eh. Pag ikaw na yung naging master ng emotion mo eh. Walang negative na kakapit sa'yo. Maliban na lang kung papayagan mo. Di ba? Kaya importante pa rin yung mindsetting. Importante yon. Parang yung icebergs na yan, di ba?
Dalawa yung utak natin, subconscious and conscious. Okay, yung conscious limitado. 'Di ba? Yung subconscious unlimited. 'Di ba? Parang super unlimited, 'di ba? Unlimited ang kanyang power. Kaya pag na-master ninyo gamitin, no, yung inyong abilidad, 'di ba? Una, mind setting, 'di ba? Mas lagi kang pupokus sa positive, sa blessing, sa possibility, 'di ba? Sa mga opportunity, kumpara doon sa mga negative, sa mga problema, naku, sign na 'yan. Sign na 'yan na ano, magiging successful ka talaga. Okay, 'di ba? Power. Okay, ngayon sacrifice. Ano yung mga isa-sacrifice mo? Una, kaibigan mo. Wala kang magagawa. Gusto mong yumaman eh. I-sacrifice mo yung mga kaibigan mo. Sino yung mga kaibigan sa sacrifice mo? Yung mga kaibigan mo at yung mga tao na sagabal at hindi nakakatulong at umuubos sa oras at panahon mo na ano, hindi mo nakakatulong at hindi mo nakakasama sa pagtrabaho o kaya pagbaybay doon sa goal o sa success na ginagawa mo. Choose your friend. Sabi nga ni sino ba 'yon? Yung si Alibaba, 'di ba? Anong sabi niya? Hindi siya talino. Para yumaman. Pero yung mga kaibigan niya at pinili niyang samahan, mga matalino, 'di ba? At madidiskarte. Kaya siya mabilis na yumaman. 'Di ba? Ganoon lang pala simple ang buhay, no? Kung anong gusto mo maging, maghanap ka ng gano'n. Dumikit ka, 'di ba? Makipag-usap ka, makisama ka lagi. Darating yung time, magiging kagaya mo siya. Kaya nga, meron tayong kasabihan, 'di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. 'Di ba? Sumama ka sa mga lasinggo, susunod lasinggo ka na rin. Sumama ka sa mga tambay, tambay ka na rin, 'di ba? Ngayon, sumama ka sa industriya na kagaya nito. At yung mga sasamahan mo, wag yung mga bago lagi. Simple tip ko yan yung mga papakinggan mo at higit na sasamahan mo, yung mga may big result, mga may resulta na. Okay, isa yan sa mga naging sekreto ko nung naintindihan ko siya. Okay? Lagi akong sumasama doon sa mga matataas na tao. Okay, yung meron akong mga makukopya, di ba? Meron akong mga bagong knowledge na makukuha. Yun yung mga lagi kong pinapakinggan at sinasamahan. Okay. Hindi yung mga yung mga kasing level ko lang na nagsisimula kasi wala akong makukuha doon eh. Okay, pag nahirapan yun, ang hirap mag-network. Oo nga, quit na tayo. Oo nga, quit na, uwi na. Ganun lang yun. Okay. Sacrifice. Diba? Choose your friends. Pangalawa, wala kang magagawa. Isa-sacrifice mo talaga yung pamilya mo eh. Pansamantala. Diba? Hindi panghabang buhay. Time. Magsasacrifice ka sa oras. Mamimili ka talaga saan mo uubusin ang oras mo. 24 hours. Lahat tayo may 24 hours. Saan mo uubusin yan? Saan mo gugugulin yan? Diba? Saan ka magsasacrifice? Doon sa pansamantalang hirap o doon sa panghabang buhay na hirap? Di ba? Kaya nung ginawa ko ang Super Life, pansamantalang hirap lang, pansamantalang sakripisyo lang, di ba? Lahat na yung pansamantala na yon, nalampasan na namin ng direktor. Kaya kung naging Crown Diamond kami, pinaghirapan namin yun. Hindi pwedeng mag-crown ng suntok sa buwan lang. Proseso yan. Okay? Kaya habang inaakyat yun yung mga posisyon na yan, the more na mas mataas na posisyon, the more na mas excitement, the more na mas challenging. Kasi bakit? The more na bibigyan ka ng challenge, the more kang bibigyan ng problema, susubukan ka muna, karapat-dapat ka ba? Diba?
doon sa achievements na ginugol mo o hinahangad mo. Kasi kung hindi ka pa worthed, pag nahawakan mo yan, babawiin din sa'yo. O, kaya yung iba, kumita ng malaki, ngayon lang. Susunod, wala na. Bakit? Hindi pa worthed eh. Hindi pa karapat dapat eh. O, kaya pansamantala lang kumita ng malaki, hindi naging consistent. Okay. Next. Risk. Yan. Always take a risk. Yan. So, lahat ng bagay, di ba? So, kailangan nating mag-risk. We must need to pay the price. Ano yon? Hindi naman pwede na mag-order ka sa McDo, sa Jollibee, hindi ka magbabayad. Di ba? Magbayad ka muna bago ka bigyan ng order mo. Di ba? Oh, pwede ba kayo mag-order sa McDo, Jollibee na hindi nagbabayad? Pwede ba? Pwede ka bang bigyan ng order mo na hindi ka nagbabayad? Hindi, di ba? Ganon din sa pagiging successful. Mag-take risk ka muna. No? Lahat yan, pagdadaanan mo yan, hindi pwedeng wala. Always take a risk. You must need to pay the price. Kung magkano yung gusto mong kitain, kung anong buhay ang gusto mong ma-achieve, kailangan mo munang paghirapan. Kailangan mo munang magsakripisyo, no? Kailangan mo pagpaguran. Hindi pwedeng makuha mo yan ng basta na lang. O ngayon, tanungin ko kayo, gusto niyo pa ba mag-crown? O gusto niyo matulog na lang? Balik na lang kayo sa dati niyong buhay. Okay, satisfied ka ganyan. Di ba? Alam nyo, ang mga tao na naging successful, sila ay full of desire. Di ba? Pag sinabing desire, burning desire. Naglalagablab na pagnanasa at desire. Saan? Sa kanilang mga goal, sa kanilang mga dream, sa kanilang mga gustong makuha sa buhay. At dahil naglalagablab, kahit anong hirap, kahit anong pagsubok, hindi sila bumibitaw. Kasi lagi nakatingin sila saan? Doon sa success, doon sa end result, hindi doon sa hirap na napagdadaanan ngayon. Kasi yan, pagdadaanan mo lang lahat yan eh. Pagdadaanan mo lang lahat yan. After nyan, kwento mo na lang yan. Yung mga hirap na gagawin mo at pagdadaanan mo. Okay? Then, discipline. Yan. So, ang hirap. Ang hirap din kasi bakit? Yung pagiging disiplinado kasi hindi yan na nai-explain sa isang bagay lang. So, process kasi yan. Okay? Kagaya ko. Yan. So, kung meron man akong dapat talaga na baguhin pa sa ngayon, kasi walang perfectong tao eh. Laging may strength and weaknesses eh. Okay? Kung meron akong kailangang i-break ngayon sa sarili ko, yun yung time. Yan, yung time. Kasi talagang doon ako laging sumasablay. Aminado ako doon ha. Kay Crown Diamond ako, sumasablay ako doon pagdating sa time. Okay, sa mga meet up, meeting time, di ba? So, sumasablay ako doon sa mga ganon. So, ang pagiging disiplinado, proseso yan. Proseso yan. So, kagaya nyo, dati rin ako na walang alam, pero nung tinanggap ko sa sarili ko na, ito pala ako, kumbaga sa kailangan kong tanggapin na bago pa lang ako sa industriya na to, wala pa talaga akong alam, akala ko lang pala, pagbebenta at pagre-recruit lang ang gagawin dito. So, tinanggap ko, naging disiplinado ako na kulang pa talaga yung aking knowledge, kulang pa yung aking skills, kulang pa yung aking nalalaman. Kaya anong ginawa ko? Unti-unti kong tinanggap sa sarili ko, nag-adjust ako at ginawa ko kung ano yung dapat gawin, no? At nagpaturo ako sa mga uplines. Kaya importante yung uplines. Pag wala kang disiplina, lalo na sa upline mo, hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong sumunod
sumunod, hindi ka marunong magpaturo, no? At nagmamagaling ka, ay mahirap yun. Believe me or not, mahihirapan ka. Okay? Hindi yung upline, kundi kayo yung mahihirapan. Kaya kailangan maging disiplinado tayo saan? Sa ginagawa natin, lalo na sa negosyo natin. Kasi ang nakalaan sa atin dito at pinag-uusapan natin dito ay buhay mo at buhay ng downline mo na gustong magbago. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nagkakaintindihan? Are you learning? Are you learning? Yes, yes. Yes, sir. Kaya dalawa ang pwedeng maging problema dito. Una, yung upline na sinusundan mo pag mali. Pangalawa, yung downline mo napasaway. Parehas kayong magpapabagal sa network nyo. Kaya anong kailangan gawin? Teamwork. Ulitin ko teamwork. Okay. Pag meron kayong teamwork, matching kayo. Okay. Pag sinabing matching, edi binary yan, matching. Di ba? Matching kayo ng upline mo, di ba? Isa kayong isip, isa kayong galaw, isa kayong goal, isa kayong vision, isa kayong mission. Pag magkaiba kayo, disgrasya na mangyayari. Di ba? Kasi hindi na kayo magkaisang isip Magkaibang isip na. Kaya importante yung discipline. Okay, focus. Yan. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Kaya marami yung nababagalan sa atin kasi nadidifocus. Saan? Una, sobrang dami kasing networking company. Sobrang daming opportunity. Okay, bigyan ko kayo ng ideya bakit nyo kailangan fokusan ng Superlight. Kung product lang ang hinahanap nyo, ano pang gusto nyong hanapin produkto? Cellular level na nga tayo. Stable na ang company natin. Hindi ka na mag-agam-agam na ito ay matutulad sa iba na magsasarado. Diba? Ang dami ng napatunayan. Ang dami ng achievements, ang dami ng recognition, ang dami ng yumaman, ang dami ng naging successful. Meron pa bang dapat patunayan Superlife? Wala na. Kaya kung bakit nag-focus kami dito, unang-una, very stable ang company. Maraming company, madali magtayo, pero ang tanong, stable ba? Di ba? Maraming company, hindi nagtatagal. Kaya kapag naintindihan mo yung salitang focus, kahit maraming networking dyan, o maraming mag-alok sa'yo na kaibigan mo o kung sino pa man, pag nakita mo yung advantage ng product natin at nakita mo yung advantage ng company natin, di ba? Ang bilis ng kitaan. Ang laki ng payout. Pag nakita mo yung mga advantage na yan, hindi ka madidifocus. Hindi ka madidifocus. Bakit? Nakapokus ka doon sa kagandahan. Di ba? Ang tinitingnan mo lagi, yung advantage ng company, hindi yung disadvantage ng company. Kasi walang perfectong company. Pag hinanap mo yung wala dito, maniwala ka sa akin, mawawala ka dito. Kasi hinahanap mo yung wala dito Huwag mong hanapin yung wala dito. Para hindi ka mawala dito. Di ba? Ang tingnan mo kung ano yung andito. Ang ganda ng produkto, ang ganda ng marketing plan, stable ang company, ang daming achievements, ang daming award, ang daming recognition, very stable, ang daming yumaman. Di ba? At higit sa lahat, meron tayong grupo. Meron tayong sistema. Nakakausap mo yung director. Sa iba, malabo. Di ba? Meron tayong team support system. Meron tayong training. Lipat ka sa iba. Ano lang tuturo sa'yo doon? Mag-recruit ka lang. Magbenta ka lang. Tanong. Recruitin mo lahat ng buong barangay mo. Ito tanong ko sa'yo. Di ba? Bentahan mo ang buong barangay mo. Ito tanong ko sa'yo. Ilan ang mapa-networking mo dyan? Sagot kayo. Bentahan mo buong barangay mo. Bentahan mo buong kakilala mo. Kung wala kang team support system, 'di ba? Sa tingin mo, ilan ang mapapa-networking mo diyan? Mabibuild mong network, grupo.
Kung ang sagot mo wala, magsasayang ka lang ng pagod at oras. Bakit? Pag wala ka ng benta, wala ka ng kita. Di ba? Pag wala ka na na-recruit, wala kang kita. Pero kung may na-build kang team, di ba? May na-build kang network, kahit hindi ka magbenta, kahit hindi ka mag-recruit, dahil meron ka ng team, meron ka ng solid network, kikita ka. Unlimited. Are you learning? Yes, sir. Are you learning? Yes. Kaya bago ka magpa-recruit sa ibang produkto, ibang networking company, mag-isip-isip ka muna. Di ba? Kaya niya bang tapatan yung product natin? Yung record ng company natin? Yung stability? Yung generous plan natin? Kaya niya bang tapatan? Yung sistema ng grupo natin? Yung leadership ng grupo natin? Kaya ba nilang gawin? Kaya ba nilang turuan din yung mga bagong recruit, yung mga bagong member nyo? May team support system din ba sila? O baka ang alam lang nila, ang networking, benta-benta lang. Recruit lang. Kaya nga, pinaintindi ko na sa utak ninyo. Diba? Isit in mo to. Bentahan mo na lahat ng kakilala mo. Recruitin mo na lahat. Ito, tanong ko sa'yo. Kaya mo bang i-build na mga networker yan? Kung hindi mo kaya, mag-humble down ka muna sa mga uplines, sa mga nauna. Kasi kung hindi mo kayang pasunurin yung 2 tao, paano pa yung 10 tao? Paano pa yung 50? Paano pa yung 100 tao? Paano pa yung 1,000 tao? Kung hindi mo kaya, sarili mo lang ang mapapasunod mo. Sa sistemang alam mo. Sa sistemang alam mo sa pag-network. Are you learning? Di ba? Yes, sir. O, kaya huwag kayong aatin ng training, ha? Kasi masasaktan kayo eh. Nasaktan ba kayo? Nasaktan ba? Okay. Nasaktan ba kayo? Tama lang ako. Pag nasasaktan, reality is hurt, di ba? Masakit tanggapin ng katotohanan. Bakit? Ganon din naman ako dati eh. Hindi ko din naman alam yan eh. Ang alam ko lang, recruit, benta-benta eh. Pero nung tumatagal na ako, sabi ko, anong pinagkaiba ko doon sa mga kumikita ng malaki? Ako ang tagal ko na. 1 taon na, 2 years na, 3 years na, 4 years na, 5 years na, ganun pa rin. Sabi ko, my God, may mali sa akin. Diba? May kulang sa akin. Nung naintindihan ko yun, ito pala. Diba? Hindi lang pala ito recruit. Hindi lang pala ito benta-benta. No? Ang product, ang kumplan, kumbaga sa pagluluto, pampalasa. Diba? Hindi talaga yun ang negosyo natin. Ang negosyo natin, build network. Build a team. Diba? Kaya focus natin, lalo na isig, magparami ng leaders. Hindi magparami ng user. Magparami ng networker, ng leaders. Okay? Hindi kayo makakuha ng kagaya ko. Anong gagawin natin? Gumawa na lang tayo ng maraming kagaya ko. Okay ba yun? Are you learning? Are you learning? Yes. Ha? Kasi wala naman pinanganak na leader eh. Nakatatak sa noo. Pag pinanganak ka, leader to. Di ba? Boksingero to, Manny Pacquiao to. Di ba? Michael Jordan to, NBA to. Di ba? May nakatatak na bang ganon? Pagkapanganak mo? Wala, di ba? Oh. Minumulde, ginagawa, tinatrabaho. Di ba? Pinoproseso. Kung ano yung gusto nating maging. Kaya sabi ko, kahit hindi ko linya to, di ba? Hindi ko nalilinyahin mag-abroad. Di ba? Lilinyahin ko na lang ito. Bakit? Hindi ko nalilinyahin mag-traditional. Bakit? High school graduate lang ako eh. Ako pampuhon ng traditional eh. Hindi lang yun. Pag nag-traditional ka, habang buhay ka magta-traditional. Bakit? Kasi kailangan mong magbukas lagi ng negosyo mo eh.
'Di ba? Kakainin yung oras mo eh. Suswelduhan mo mga tao mo eh, ma-manage mo eh, habang buhay kang magnenegosyo. Kaya sabi ko mag-networking na lang ako. Wala na akong iisiping pwesto, wala akong iisiping taong babayaran, 'di ba? Ang iisipin ko lang kung paano pakitain yung mga downline ko at kung paano turuan yung mga downline ko. Oh, 'di ba? Anong gusto niyong negosyo? Yung habang buhay kang magnenegosyo o pansamantala mong tatrabahuhin, pero yung benepisyo, 'di ba? Pangmatagalan naman. Oh, yun ang pinagkaiba ng empleyado, traditional, networking. Kasi sa networking, trabaho mo isang, 2 taon, 3 taon, magpahinga ka na. Pag nagawa mo ng tama, harvest ka na lang ng harvest. Kaya anong kailangan mong gawin? Pag nagsisimula ka, tanim, 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 tanim. Magpakapagod ka. Pag namunga na, pitas ka na lang. 'Di ba? Ani ka na lang. 'Di ba? Sisigaw ka na lang. Life is super. Bakit? Araw-araw may pairing ka eh. Oh, anong pipairingan mo? Kung wala ka naman trinabaho, kaliwa kanan. Are you learning? Make sense? Yes. Kaya isa sa mga sikreto yan, focus ka. Focus ka saan? Marami kang pupukusan eh. Focus ka mag-aral, 'di ba? Focus ka sa mga downline mo, focus ka sa company, 'di ba? Fokusan mo yung sarili mo na mag-level up ka, 'di ba? Oh. Marami kang pupukusan. Focus ka sa goal mo, 'di ba? Na hindi ka ma-distract o ma-negative. Oh. Ang importante, 'di ba? Ang importante yung ginagawa mo malinaw. Saan? Sa utak mo, kung ano yung dulo, ano yung result nun. Bakit mo kailangang lagpasan yan, mga failure na yan? Bakit mo kailangan maging persistent, maging hard work, lagpasan yung disappointment, no? Bakit mo kailangan mag-sacrifice? Bakit mo kailangan mag-take a risk, no? Bakit mo kailangan maging disiplinado? Bakit mo kailangan pukusan? 'Di ba? Kailangan malinaw yan. Ano yung sa dulo? Ang dulo, andun yung dreams mo. 'Di ba? Andun yung success na tinatawag. Okay. Kumusta kayo dyan, mga uplines? Sinto po. Tapos na tayo sa ating training. Kumusta? Natuto ba kayo? Makes sense. Oh, may nagbago ba? O kaya ang alam nyo pa rin ay benta-benta. Ang alam nyo pa rin sa negosyo natin, recruit. Kaya minsan magtataka kayo eh. Ang dami niyong kakilala o mismo kayo, di ba? Ay, nakailang company na yun, bakit pa rin kaya hindi siya naging successful? Ay, magaling naman yun magbenta, magaling naman yung recruit, bakit kaya hindi siya kumikita na malaki? No? Nakakapagtataka yun. Pero para sa amin, hindi na nakakapagtataka yun. Kasi alam na namin na yung galing niya hanggang pagre-recruit na at pagbibenta. Pero hindi yung pagbibuild ng network. Magkaiba yun. No? Magkaiba yun. O ngayon, naiintindihan nyo na. Kaya kung hindi nyo alam kung ano mag-build ng network, magpaturo sa nakakaalam. Kasi mahirap, magaling-galingan. Bakit? Mapapagod kang benta at kaka-recruit. Okay? Ang pagre-recruit at pagbenta ay isa lamang sa mga ingredients ng ating negosyo. Pero ang bottom line ng ating business, mag-build ng team, mag-build ng network. Pag hindi ka nag-build ng network, no? Malabo ka maging successful. Hindi ka nag-leverage eh. Parang ganito lang yan, no? Kung magtatayo ka ng negosyo na taxi, kung isa lang ang taxi mo, kahit 10 years, 20 years kang magpatakbo ng taxi na yan at may hari niyan, hindi ka yayaman. Paano ka yayaman? Isa lang yung taxi mo eh. Nagets niyo ako? Nagets niyo ako? Pero kung ang taxi mo, pararamihin mo
2, 3, 4, 5, 10, 50, 100. Kahit matulog ka, yayaman ka araw-araw. Ginawa mo yung sistema eh. Are you learning? Are you learning? Yes. Yes. O, ngayon, paano dadami yung taxi mo? Kung nagsimula ka sa isa, anong gagawin mo? Simple lang. Pag kumita ka, higpit sinturon. Ipunin mo, ikutin mo. Para ano? Makabili ka uli ng pangalawang taxi. Pag kumita ka uli, higpit sinturon uli. Anong gawin mo? Ipunin mo, ikutin mo uli para makabili ka ng pangatlong taxi. Kaya anong problema sa mga taong hindi naging successful? Pag kumita, gastos agad. Walang pa nagkaiba yan sa Superlight. Bakit ang daming walang produkto? Takis naman. Hindi kasi marunong maghigpit sinturon at hindi marunong magpaikot ng income at product. Anong inuuna? Gastos. Naiintindihan nyo? Kaya kung ako tatanungin nyo, kaya naman yung kumita si Vincent kasi may puhunan yan, mali kayo. Wala akong nilabas ni piso sa super. Alam niyo kung paano ako nagsimula? Ginamit yung utak ko, ginamit ko lang yung ideya ko, ginamit ko lang yung skills ko, ginamit ko lang yung knowledge ko na natutunan sa mga pinanggalingan kong company. Ang ginawa ko, hanap ako ng bibili ng produkto, kaya ako nakapamember sa 2 box. 1 week. 1 week, nag-upgrade ako, naghanap uli ako ng taong bili ng 8 box, naka-upgrade ako Supreme. 1 week. Another 1 month, meron akong 3 leader na nag-stackis. 3. Nag-super package. Anong ginawa ko? Yung income doon, pinagsama-sama ko, upgrade ko. Di ba? Kasi wala akong pera eh. Anong ilalabas? Akong pera eh. Pero meron akong utak. Meron akong training. Meron akong knowledge. Meron akong skills. Yan ang ginawa ko. Ginamit ko siya. Kaya meron tayong kasabihan, knowledge is power. More learning, more earning. Kaya sino magsasabi na pag wala kang pera, wala kang chance maging successful? Kaya ka nga nag-networking kasi wala kang pera eh. Kaya ka nga nag-networking kasi gagawa ka ng pera. Are you learning? Nakakaintindihan ba tayo? Yes, Ops. And the rest, paano ko naging Crown Diamond? Simple lang. Diba? Namili ako ng tamang leader. Hindi lang yun. Namili ako ng mga priority leader. Pag sinabing priority, yun yung tinatawag na seniority. Okay? Pag hindi ka namili ng tamang leader, member, diba? Sayang yung oras mo doon. Kailangan yung pukusan mo, yung tulungan mo, yung karapat-dapat. Kaya mahilig ako mag place and replacement. Ano yung place and replacement? Pag binigyan kita ng time, sulitin mo yan. Pag hindi mo sinulit yan, bahala ka. Bakit? Meron uli akong tututukan eh. Meron ako uling tutulungan eh. 'Di ba? O bakit naging mabilis yung ranking ko? Bakit naging mabilis yung income ko? Simple lang. Ang pina-priority ko, yung gusto rin maging mabilis. Ang pina-priority ko, yung gusto rin magkaroon ng ranking. Bakit ko uunahin yung gusto maging mabagal? At nag-i-enjoy sa maliit na kita. Siyempre, uunahin ko yung gustong kumita agad ng malaki at mabilis. Kaya ano nangyari sa position at income ko? Naging malaki at mabilis. Ang simple lang pala, no? Anong tawag doon? Sorting. Ano yung sorting? Pangingilatis ng leader, no? Ng member.
Kaya huwag kayong aatin ng training. Bakit? Matututo ka. Oh. Matututo ka. So, the more matuto ka, magkakaroon ka ngayon ng ng knowledge. Magkakaroon ka pa ng ng ideya. Magkakaroon ka pa ng ng skills. So, ibig sabihin, unti-unti kang nagiging sundalo. Di ba? Tingnan nyo sa Camp Crame, araw-araw training. Yung mga police sundo, araw-araw. Pwede ba kayong isabak sa gera walang training? Mamatay kayo agad. Di ba? Patay agad yung pangarap nyo. Walang training eh. Sasaba kayo agad sa gera eh. Di ba? Oh. Sipin mo, sundalo ka, wala kang training. Isaba ka agad sa digmaan. Tapos yung mga kalaban mo, full equip. Di ba? Di kalibre. Wala na. Tapos ka na. Oh. Tapos yung company mo, super light, bigatin. Di ba? Yung mga kalaban mo, mga pipitsuging company, di ba? Oh. Nag-gets niyo ako? Oh, tapos, re-recruitin mo sila, ikaw ang re-recruitin nila. Tama? Yung logo ng Super Life mo, Agila. Yung logo nila, Maya. Ikaw ang nadala nung Maya. O, di ba? Ibig sabihin, hindi ka Agila. Maya din. Okay. Okay, guys. Are you learning? Yes. Apps. Apps. Ah, May yes. tanong ako. Sige. Pwede magtanong. Kasi yung maganda ba kung ang mga membro na makukuha ay maging super package account? Oh, sige, sagutin ko 'yan. Okay. Ano ba yung pangalan ng company natin? Super Life. Okay, sinabi ba Star Life? Sinabi ba Supreme Life? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, kung gusto natin magkaroon ng maginhawang buhay, di ba? Na life is super, di ba? Kailangan super package. Super package. Lahat ng mga top earner dito sa iba't ibang mundo, lahat yan super package. Kasi ang super package, yan talaga nakadesign yung unlimited na kitaan. Okay? Yes, sir. Kaya tayo merong Star Supreme kasi yan yung bagay doon sa mga tao na hindi pa kaya agad mag-super. Pero kapag ikaw ay nanatili sa Star at Supreme at gusto mong yumaman at gusto mong magkaroon ng privilege ng kagaya sa amin, ay wala kang ibang choice kundi kailangan mo maging super package. Bakit? Yung income ng Star at Supreme, limitado. Ulitin ko ha, limitado ang kita. Ang super, unlimited. Yes. Okay? Kaya, ipaintindi natin sa lahat ng member natin na kung may pera ka, super. Bakit? Nakadesign ang home plan at lahat ng benefits sa super package. Pero kung wala kang pera, doon ka sa starter, sa Star Supreme, pansamantala. Pero Yung- pag ginawa mo yung negosyo, ay hindi pwedeng manatili ka doon. Okay? Kasi bakit? Sayang yung income capacity. Okay. Kaya anong ginagawa natin sa Amazing, di ba? So ginagawa natin ng paraan. O, sayang nga lang wala si Ricky dito, oh. 'Di ba? Oh. Hindi pa tayo sumasablay. 1 super a day magmula nung in-implement natin 'yon. 1 super a day. Hindi pa tayo sumasablay. Amazing, 'di ba? Oh. Okay, any question? Isa pa apps Any kasi apps Sige. yung kasi ganito yung may nakikita ko, although maganda naman yung star packages, ang nakikita ko lang, ang kulang yung iba nakikita ko doon sa ibaba ko, hindi naman nila kinukonsulta yung mga kliyente nila, puro star. Bakit hindi nila tanungin? Kasi baka may kakayanan. Kasi masyadong nalilimit sa star eh. Bakit hindi nila i-isolate, kausapin yung kliyente,
ipaunawa yung negosyo ng super package. Bakit ganon? Yun yung pinagtataka ko, tapos mamaya ako pa yung namamali dahil parang ang tingin sa akin ikamador. Ganito yan. Yan. Para sa lahat ng mga leaders. Okay. Dalawang klase yung capacity ng tao na pumapasok sa atin. Okay. Kapag tayo ay mga leaders, malalaman natin agad yan o makakwalified kung ano ba yung capacity niya. Una, ano ba yung status na kaya niyang ilabas na pera? Makikita natin yan eh. Okay. Pangalawa, ano ba yung status niya? Pang-user lang ba talaga siya? O kaya pang-business ba talaga siya? Okay. Kaya doon pa lang pwede natin masagot kung ano yung level niya. 'Di ba? User ba? O networker ba? O pwede ba maging potential business partner o distributor natin? Okay. Ngayon, since hindi lahat ng ating kapasidad bilang distributor ay pare-parehas tayo ng ng skills, ng talent o ng ideya, magma-matters na lang ang ating entry. Okay, magma-matters na lang ang ating entry depende sa kung ano yung ating pinupush. Ulitin ko kung ano yung capacity natin bilang speaker, bilang distributor, kung ano yung ang lagi nating pinupush, yun ang kukunin ng client. Yes. Kasi sa atin yan, laging nakadepende na presentor kung paano tayo mag-deal, mag-present, at mag-closing. Okay, kaya importante na tayo, kung gusto natin talaga na maging mabilis sa ating pagne-network, magkaroon tayo ng evaluation. Yan. Evaluation saan? Sa ating sarili. Diba? Kung ano ba yung mga kailangan nating i-evaluate, i-level up, na skills, diba? So, unang-una, sa pagdi-deal ng client, yan. So, isa yan sa mga kailangan nating i-evaluate. Kasi ang ating negosyo ay dalawa lang. Ano yon? Inviting and teaching. Di ba? So, dalawa yung aaralin natin at ima-master. Yung pag-invite at yung pagtuturo. Di ba? Yung pag-duplicate. Yan. Pag-member na. Okay. Pag hindi pa member, syempre problema natin. Paano i-invite at maging member? Pag member na, problema natin, teaching, duplicate. Yun ang pupukusan natin. Okay, Ray, nasagot ba? Yes. Ang suggestion ko mas maganda siguro kung yung mga tao i-meeting po pagdating sa yung selling technique. Kasi parang nami-minimize lang yung negosyo dun sa star. Parang tinatawaran nila yung kakayanan noong kliyente nila or nung prospect nila. Pero ang hindi nila alam, pag inoffer nila yung super package, gagawa at gagawa ng paraan yung mga prospects nila. So nalilimitahan kaya mabagal So baka I should suggest na magkaroon isa na tayo ng, yung nga yung sabi nyo kanina, yung kailangan mag-meeting para doon, para ma-analyze kung sino yung papasok doon sa super package. Hindi yung natapos na lang doon sa kanila na hindi na-screen yung client. So, magkakaroon tayo ng training para dyan. Oo. Super step Tapos by yung step lang. alignment, sir, yung alignment po, kagaya nun, ang nakikita ko kasi masyadong ma-issue, hindi naniniwala sa leader, parang mas magaling sila, yung ganun ba? So nawawala na yung alignment na sabi nga, before you obey first before you complain. Hindi naman tayo sundalo, pero doon sa nakita kong sistema ng pagtatagumpay, kailangan mo talagang sumunod doon sa mga nauna at saka merong achievements. Kung pwede nga lang Yes. i-insert sa utak nila yun kaya lang
Yun nga, parang ako rin nahihirapan kasi actually ngayon pa lang din ako magbi-build ng grupo ko. Pero parang binabato agad ako ng batikos na parang wala akong kakayanan. So kaya ako laging tumitingin, sinusundan ko lang kayo. Paano ako bubulusok kung ang mga tao ko ay gano'n ang tingin sa akin. Kaya kailangan ko ng upline support. Congratulations kasi dahil ginagawa mo na ang pagne-network, kaya nangyayari na yan sa'yo. Di ba? Kaka-training pa lang natin, di ba? Wag ka mag-alala, Ray. That's part of the business. Okay? So, process yan, step by step. So, kailangan natin turuan sila. Okay? So, naintindihan ko kung ano yung kailangan mo. Oo, training pa rin. Training pa rin ang solusyon dyan, Ray. Hindi yan kasi tayo may kanya-kanya tayong mga level, may kanya-kanya tayong mind setting, yan. So proseso lahat yan. Yan. Bago tayo ma-align, hindi siya ganoon kadali. Okay? So step by step lang, Ray. Okay. Pero congrats na Hops kita. Beans. Hops Oo. Beans. Magandang gabi. Good Yes, evening, sir. yun. Dito pala si Oo, good Pastor evening. Renan. Opo, thank you, Hops. Yung kay sir, I would like to share something. Talagang nag-i-endure tayo, tama sabi ni Hops Beans eh. Ang ginagawa ko diyan, Hops Ray, I go past. Yung pinakinggan ko tong si Hops Beans dati. Kasi I go past. Parang kasi at the spur of the moment, it becomes subjective. Pero makita mo lang na parang objective ka lang, hayaan mo lang kung sino yung sumampa sa facing nung gusto natin na pinagagawa din sa atin ng mga upline natin, nila Doc Saldi, Hapkins. Sunod lang tayo doon. Pero at some point talagang may ganun eh. Sabi ko, nakita ko na lang okay lang. Basta mahalaga, ikaw nga nagsabi sa akin, di ba, yung batting average eh. Bro, sinusundan ko lang yon. Nakita ko. Yung batting average natin. Sabi ko, dapat maging objective ka talaga rito. Yung mind conditioning, nakita ko. Yung sinasabi nito ni Upspace, nakita ko, sir. Tapos, para mabalance lang, bro, sa'yo. Kasi yung inner natin, yung inner cognitive yan, sir. Tip ko lang po ng konti kasi ito po ay part ng psychology rin. Deeper to, mas malalim-lalim. I think this can help, no? Yung action talaga po natin ang nagbibigay ng diyan ng pinupusuan ho natin yan. Ibig sabihin sa emosyon natin, malalaman kung ano yung action. Kung yung mindset talaga ho natin, syempre, nasa iba-ibang level nga. Kung titingnan talaga natin yung mga tinetrain natin, hindi natin kagaya, we really need to go down. Masyadong mataas ang frustration level natin kapag kaya dapat nagre-recharge tayo, buti nga we go up eh. When you're down, we go up. Ito yung magandang ginagawa nila Ups Vince eh. Kapag parang bumababa na yung emotional level natin, taas tayo dito sa mga apps natin. So sir, ano lang to, later on siguro magandang pag-aralan yung paano maging objective yung utak. Yun din yung doon yun din ang magandang weapon diyan no. Kapag nagtuturo kami ng mga alam mo yung mga kami kasi sanay kami sa addict paano kayo hindi babalik sa pagka-addict mo, mahirap na training yun tayo naman addict lang tayo sa networking. So I would say bro lang talaga Ups Ray. Andiyan naman tayo, kasama naman natin yung mga uplines natin So lang tayo talaga. Tuloy-tuloy lang bro. Maganda talaga nagkakasama kaya sabi ko tuwan-tuwa ako. Nakakasama ko kayo ng isang araw. Yan, ganyan talaga. Sama-sama tayo dyan. Pusuan. Isip. Hello, andyan po ba kayo? Yes, Tunig niyo po ako, yeah. Yan, matinding psychology nito bro kasi sabi ko nga beyond mind ang isip natin kasi yung psyche natin bro tandaan po natin ito ang intelligence natin
ang intellect natin, konti lang pong sharing kahit papaano baka makatulong kasi ano to may pagitan kasi yung mind ng isip ng tao saka yung intellect. Hindi mo matatawid yung intellect pag hindi mo tinuruan yung isip mo na maging objective. Kasi anything na nangyayari, kunyari sa mga downline natin, anything na nangyayari sa kanila, hindi rin hindi rin naman sila yan per se. Bakit kamo? Kasi yung puwersa ng Diyos yan, bro. Ang tinetest diyan tayo. Ang tinetesting diyan tayo. Kaya sabi ko nga, kung mag-star man yan, di hintayin ko yan. Malay mo, bumulusok yan later on. Yung iba nga nag-super. Ang problema naman, hindi naman kumikilos. So, nakikita ko parehas lang. Sa araw-araw, ako talagang sabi ko, sinasadsad ko na nga ito after nung kay mga kagabi. Ay, grabe ginagawa ko ngayon, bro. Sabi ko nga, ang usapan namin ng mga leaders na sinisimulan ko pa lang, sabi ko, sige, kung 10 kayo, 15 ako. So, di ba sabi natin, pag 10 ang kausap mo, meron ka isa. 15 ko kaya. Pag wala pa rin, 20 ko. Lalo, pag lalong nawawala, lalo kang talaga nagkakaroon ka ng encouragement. Meron kang sir, basta gano'n, mahirap mag-lead. Mahirap mag-lead. Kaya kahit papano, kahit di naman sa networking, yung sa leading, medyo familiar ako dyan. Na, talaga, it is a serving heart. Parang tawag nga doon, sir, service yan paglilingkod sa mga downline. Pero alam naman natin kung sino yung talagang lilinya. Iba-iba Iba-iba to Nakikita ko nga, hindi mo sila pwedeng gawing parang pag i-compete. Wag lagyan masyado ng competition. Pwede naman sabihin natin sa kanila na bilisan natin ang galaw araw-araw. Huwag tayong magmamadali. Pero pag nagkaroon na ng competition, nagkakaproblema tayo dyan. No? Magsisimula yung tinatawag na falter. Pero alalay lang. Copy tayo dyan kasi may mga upline tayo Malulupit itong mga upline natin, panggera itong mga ito. Kaya yun lang sir, yun lang naman ang sinasabi ko. No? Tuloy lang. Basta kayang-kaya natin to. Sama-sama. Yes, Abs. Thank you. Bro. Yun, Abs, Vince. Yun lang naman. Ayun, Konting thank you very lang. much. Okay, Abs. Sa'yo ko lang natutunan yan, Abs. Thank you very Ikaw, much, ikaw Pastor. lang naman nagte-train sa amin yan. Yan si Pastor Dan, yan. Isa yan sa natin, Going Ruby, leader rank. Yan. So siya yung dapat mag-share kanina. Yan. So congrats Pastor Thank you sa po. yung Thank you, bagong sir. house in lot. Thank you, sir. Thank you rin. At sa yung grupo Salamat, Vince. na lumalaki. Okay. Nakita ko yung growthness ngayon ng iyong team. Team Elite. Yan. Congrats, Pastor. Thank you po. Thank you po. Super Ray. Yan. Yes. So, simple lang naman. Another sharing, no? Regarding sa sinabi ni Pastor Dan. Actually, papunta na tayo doon sa mga ganung level yung inner power. Yan, simple tip lang naman 'yon. Yan, since nag-share si Pastor, tsaka si Maha. Yan. So, inner power isa siya sa mga dapat na makabisado natin. Pero mahirap kasi na ituro 'yon tapos doon sa basic hindi mo pa alam kung ano yung mga dapat mo na i-align tsaka kontrolin. So tama si Pastor Dan, just a matter of psychology. Yan, science. Yan, tsaka ang inner power kasi, yan kasi yung attraction na tinatawag. Yan. So sabi nga ni Doc Maha, focus ka sa tayong lahat, no? Yan, i-share ko na rin sa inyo. Isa sa mga sekreto ko, bakit namamagnet ko yung blessings. Tsaka namamagnet ko yung mga opportunity regarding sa super life at ginagawa natin. Hindi aksidente yung pagkakaroon ng sales araw-araw.
Hindi aksidente yung magkaroon ka ng entry, magkaroon ka ng member, magkaroon ka ng pay-ins, o kaya may pay ring ka araw-araw. So hindi aksidente 'yon. Yung maging crown diamond ka, hindi aksidente 'yon. Magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, di ba? So hindi aksidente 'yon. It's a matter of attraction. Okay, ano yung attraction? Okay, konting sharing lang para sa inyo. Yun yung mga bagay na program sa isip mo. Okay, pinagnasaan mo, lagi mong iniisip paulit-ulit na mangyayari at magiging, 'di ba? So naging reality siya. Yan. Parang kagaya sa amin, parang kagaya sa akin, 'di ba? Ang tagal kong pinangarap maging top earner for the future, no? So hindi ko akalain na in just a matter of 6 years maging reality siya. Yan, ang tagal kong pinangarap na kumita ng milyon. So just a matter of 6 years nangyari siya. No? So same with network. Yan, sabi nga ng ating director, ako ay isa sa kanyang manifestation. Okay, pag sinabing manifestation, na-attract niya ako. Okay, na-attract niya ako. Siguro before, isa sa mga inisip ng ating director, gusto niya makakuha ng leader na masipag, na well-trained, na kumbaga gagalaw, isa sa mga makakatulong niya sa pag-angat o pag-success. Yan. Siguro naisip niya yun more than times. Okay. At isa sa mga nangyari nga, yun, naging part ako ng kanyang team. So, isa yun sa kanyang manifestation bago ako nakapasok yan, sa kanyang team. Yan. Ngayon, same with our business. Ang training ngayon, dapat doon yun sa level 5 program natin, no, na ginagawa sa Amazing. Okay, pero bigyan ko na rin kayo ng ideya. Simple tip lang naman. Okay. Paano ka mag-attract ng blessings araw-araw? Kasi gusto mo maging ano ka maging kumbaga maging komportable ka lagi sa mga result na nangyayari sa iyo araw-araw. Okay, simple lang ang sikreto ko, no? Simplified ko lang. Okay. Yung feelings mo, okay? Tsaka yung utak mo. Pwede kasing maglaban yan eh. Magkaiba yung iniisip, magkaiba yung nararamdaman. Pwede rin magkaisa yan, yung iniisip at yung nararamdaman. At the moment na magkaisa yung isip at feelings, magiging reality siya. Pero hangga't hindi nagkakaisa yung isip at puso, hindi siya maging reality. Ika nga, sinasabotahe ng universe yung gusto mo mangyari. Ibig sabihin, kumbaga hindi align, hindi mo ma-attract, hindi mo ma-manifest kasi hindi pa 100% nagkakaisa yung manifestation mo o attraction mo doon sa iniisip at gusto mo makuha. Okay? Ngayon, para sa inyong lahat, paano i-reverse ang negative? Di ba? Kasi negative yan eh. Paano mo i-reverse yan? I-negative nga yan eh. Sabihin, kailangan mong maging positive. So, ang tanong ngayon, paano mo gagawing positive yung utak mo tsaka yung feelings mo? Kung negative ka na. Sa una, mahirap gawin. Pero pag master mo na, pwede mo siyang i-twist, i-on and off. Parang ilaw, switch on and off pag kaya mo nang gawin. Okay? Pero kung hindi pa, practicein mo to. Kung gusto mo mag-attract ng blessings every day, lagi kong sinasabi, di ba? Thanks God for another blessed day. Di ba? Anong tawag doon? Gratitude. Yan. Tapos, always feel good, always feel blessed. Anong tawag doon? Feelings. Di ba? Dalawang bagay lang gagawin mo. Maging grateful ka. Okay? Para ma-reverse yung mga negative at ma-attract mo yung mga positive, always feel good ka. Okay? Kasi pag feel good ka,
maaliwalas yung isip mo, yung utak mo kasi feel good ka eh. Okay, maaliwalas yung ano, yung aura mo, yung energy mo. So yung nilalabas mong frequency sa universe is positive. So anong babalik sa iyo? Positive. Kasi yun nilabas mo eh. Pero kapag hindi ka feel good, hindi ka feel blessed, puro problema, focus ka sa problema, focus ka sa mga kung ano-anong negative, yung nilalabas na energy mo, negative. So ano babalik sa'yo? Negative din. Yan. So hindi ko na siya pahabain, yung simple na explanation na ganyan. Basta araw-araw, mamimili ka lang. Saan mo ile-level yung feelings mo? Saan mo ipo-focus yung feelings mo tsaka yung isip mo? Positive ba? Negative ba? Blessings ba o gratefulness ba? 'Di ba? Blessings o problem? Ganun lang naman. Kayo yung mag-master niyan. 'Pag na-master niyo 'yan, araw-araw, pwede mo nang diktahan. No? Bago ka lumabas ng bahay o kahit nasa bahay ka, pwede mong diktahan yung sarili mo kung ano yung mas lamang na mangyayari sa'yo in just 24 hours. It's either positive or negative. Depend upon our feelings, thoughts, yan, na ginagawa araw-araw. Same with dreams. Di ba? Pag nasaan natin, pagpantasya natin yung ating mga pangarap, isipin mo lang, lalaki yung network mo sa pinakamabilis na paraan. Pag nag-manifest sa utak at isip mo yan, yung mga dreams mo, magiging reality yan. Okay? Super Ray. Super Ray. Yes. Thank you po. So, kung iniisip mo ngayon yung negative sa kanila, baliktarin mo siya. Isipin mo ngayon, ano yung positive sa kanila. Okay ba yan, Super Ray? Yes, up. No. Okay, Pasalamatan ganun mo yan. Ups, Beans. Sir Ray, magpasalamat ka sa creator, bro. Dahil may ganyan. Kasi pampatibay yan, sir. Ano natin yan charger natin yan. Pampataas ng power yan, sir. Yes. Tandaan mo yan. Thank you ka, bro. Deep inside you, magpasalamat ka. Pangit man o maganda, parehas lang yan. Kaya lang sabi nga nila, Ups, hatawin natin ito ng todo habang tumatanggap tayo ng Pero ganyan. Ups, alam nyo, Yeah. mas maganda kung naka-align pare-pareho eh. Yung same Yeah. same work strategy. Kasi Yeah. kaya naman nila eh. Tinatawaran lang nila yung kakayanan nila eh. Kaya ako na medyo tinatawaran nila, pati yung kliyente nila nagiging ganun din. Yun, oo. Kasi nagawa ko na po eh. Imposible na hindi nila magawa yun. Yeah. Pare-parehas lang naman kami magagaling. Yeah, tama yan. Pero sir, tandaan mo, no, two things are alike. Wala talagang parehang-parehas. Even kasi di ba nasa networking tayo, hindi naman tayo yung traditional selling. Ang ibig ko sabihin, sa 10, may isang gagalaw. Yung siyam, waiting yan. Medyo. So, ibig sabihin, Tama ka. out of 10, makakasala tayo ng isang katulad natin. Yun. Yun lang Pwede naman yun. ang gusto kong mangyari. Kasi networking po ito, hindi naman ito traditional selling eh. Yeah. Yun po yung sa akin. Sa 10, may isa talaga. Yung siyam, waiting yan. Kasi nagdidesisyon pa ho. Tama yan. Nakapili yan, ika nga. Tama. Sa lang, yun lang. Thanks yan. Sa lahat ng panahon, pasalamatan mo, tamo yan. Pag hindi natin alam, sa banda-banda yan, sir, na yan. Kumbaga, it really pays to be a leader, sir. Basta tama rin yung format na nasa isip mo, but then again, hindi natin alam kung ano mangyayari mamaya o bukas, sir. We will never know. Basta't palakasin lang natin yung natin dito, sir, yung pagkakaisa natin. And anong tawag dito? Yun nga, pagpapasalamat in everything, give thanks. Yun ang pinakamalab. Hindi religious ang inaano ko. Wala ako dun sa tinatouch. Pasalamatan mo, bro. Kasi puwersa yan eh. Even yung mga downlines natin, puwersa yan. Itong mga uplines natin, mga forces yan eh. Galing yan sa lahat. Galing sa creator lahat yan, bro. Tayo, ang inner man talaga natin ang inilalagay sa testing dyan. Ngayon, pag nalampasan natin yung medyo ganong klaseng emosyon, next level na naman, pare. Meron ka ng 2 solid kaliwat kanan, titing na naman tayo doon sa tingnan nga natin kung 2 solid sa kaliwat, 2. May ganun talaga, sir. Hindi mo siya pwedeng matanggal kasi
it always has a friction kasi natural lo yan, sir. Even in our emotion. Pero again, natural lang to. Natural lang tong dinadanas natin. Magkikita-kita rin tayo, sir. Tandaan mo yan sa finish line. Yes, sir. Actually, may Ano? solusyon naman po na ano ko lang kasi Maganda ini-air talaga. brought up Maganda ko lang naman. po. Pero madali naman po. Madali naman i-ayusin. Yeah. So hindi naman, wala naman pong big deal doon. Okay. Na-share ko lang, baka ako may katulad ako dito na gano'n din na nangyayari. Sir, hindi lang lahat tayo bro. Kaya minsan na tinitimpla ko pagka nag-huddle ako nagsisisil ako, tumitimpla ako, bro. Tinitimpla ko. Babanat pa lang ako ng word. Kaya mas maganda talaga muna encourage ka sa umaga Kasi sa umaga pa lang nag-recharge na ako, bro. Pag mulat pa lang ng mata ko, nag-recharge muna ako sa taas Wala tayong laban doon. Siya nagbibigay lahat ng pangit at maganda ang tinetesting ka yung naturalness mo. Yun ang dapat natin palakasin sa group natin actually. Yung dimension, bro, ng beyond doon sa ating paano ma-manage yung emotions natin, bro. Yan ang dapat nating tutukan, no? Kasi ano yan mabigat yan. Buti nga meron tayong ganito pag nailalabas mo. Maganda yan Yung wavelength mo, sir, na sasalo ko rin yan. Kasi nga, hindi lang naman ikaw Mukha lang ikaw kung nakakaranas yan. Mukha lang, pare. Pero Mukha kaya lang. ko to apps. I-share ko lang. Kasi baka ako ba may mali o sila? Minsan tinatanong ko rin yung sarili ko, baka nagkakamali na rin ako. Kasi minsan iba-iba rin tayo ng estilo. Pero sana ang hinihingi ko lang na sana sila ay mga self-motivated pagdating sa trabahong ito. Yeah. Yun ang nakikita kong kakulangan ng iba kaya hindi nagkakaintindihan. Pag nakita naman nila na we really never give up, bro, doon nila makikita. Tapos paano kung issuehan kayo hindi naman totoo? Maganda rin yun kasi tumatalbog yun. Hindi tayo Ay, tatabla doon. networking kayo. Yung mismong grupo nyo, networking kayo. Iba na yung sinasabi. Hindi, tumatalbog yan, bro. Kung ano yung, I mean, kung hindi naman talaga ikaw yun, di ba? Ayun, okay. Okay. Sige po. Okay, Super Ray. Yan. At sa mga leader na dito, no? Yan. So, actually, that's part of the business, no? Kaya nga tayo as a leader, diyan tayo isa yan sa mga process natin, paano mag-handle ng downlines, paano mag-handle ng member. So, isa yan sa mga proseso na dapat nating pagdadaanan. So, kailangan ko pa rin pag may mag-training mga- apps. Kulang pa rin naman ako. Oo, kasama yan. Naranasan ko din naman yan. So, yun nga, kailangan tayo matuto mag-sorting. Yan, sorting tsaka mag-leveling. Okay, kasi doon sa sorting tsaka leveling, makikita natin doon kung itong tao ba na to ay ano ba to? Kasi susorting mo siya Ano ba yung capacity niya? Ano ba yung level niya? Okay, o pwede ba to na na turuan para maging ganito. So makikita natin yun yung sorting and leveling program, no? Kaya nga meron tayong ginagawa doon program, di ba? Sa grupo natin. So ibig sabihin, kapag nasa level 1, alam mo na yung capacity. Pag nasa level 2, alam mo na kung ano yung capacity niya, skills o knowledge niya kasi andun yung level niya So, ano lang, tayo, motion, kasi kasama yan sa negosyo. Okay, tapos, sabi nga, kailangan nating mamili kung sino yun lang yung madali muna, di ba? Madali muna makagawa nung kagaya ng ginagawa natin. Okay, priority. Ngayon, yung hindi makagawa ng ginagawa natin, hindi naman sinasabi na bibitawan o iiwanan. Ibig sabihin, proseso, unti-unti pa rin, no? Natuturuan. Di ba? Para matutunan niya rin yung ginagawa natin. Okay? Pero sabi nga, hindi naman natin maduduplicate ng kagaya natin, parang cloning. Yan. So, may mga bagay na pwede nating makuha sa iba, pero meron tayong talent na kailangan nating
ilabas at lumabas sa ating kakayahan na natutulog. Okay? Kaya nga meron tayong training kasi andito natin ginagawa unti-unti yung alignment tsaka yung pagpapalabas ng ating mga kakayahan, no? At ating mga skills na mga tulog pa pero andito na sa katawan natin. So kailangan nating gisingin. Kumbaga sa stem cell, kailangan nating i-activate. Yeah. Ayan, so pray, di ba? Happy apps, Kaya opo. kung magkataon na na mas activated ka kumpara sa iyong mga member, ihabaan mo ang iyong pasensya at isi, di ba? Okay, sa side lang O, kasi naman yun eh. Marami pa ako. Oo, kasama yan. Oo, kasi dormant pa eh. Okay, so yun lang yung tip ko sa inyong lahat, di ba? No, kasi meron tayong iba-ibang kakayahan. Yan. So kaya importante yung sorting tsaka leveling. Okay? So with that, nothing but the list. Yan. So tapos na ako sa ating training. Yan. So ulitin ko, para sa lahat ng gustong maging successful, i-mindset nyo sa utak nyo, sa isip nyo. Hindi kayo pwede maging successful na hindi kayo dadaan sa hirap at sa proseso. Okay? So yung mga tinuro ko kanina, gagawin nyo talaga lahat yun bago yung andun sa tuktok na nasa success, no, na hinahangad natin. Madali lang makita yung success ng ibang tao sa totoo lang. Pero kapag kayo na yung gagawa, no? Kayo na yung gagawa, doon nyo rin mapagdadaanan yan. Yun nasa ilalim. Okay? Bago din makita ng ibang tao yung success nyo, pagdadaanan nyo muna yun nasa ilalim. So, i-mindset nyo lang sa sarili nyo. So, be prepared, no? Maging prepare kayo. Okay? Prepare nyo yung sarili nyo saan? Sa failure, no? Sa mahabang, pasensya, persistent, di ba? Okay, hard work, disappoint, sacrifice, risk, discipline, focus. Okay, importante lahat yan, maintindihan nyo yan. Proseso yan. Okay? Nagkakaintindihan mo ba tayo, mga appliance? Darating yung time, pag nalampasan nyo lahat yan, kayo naman sa susunod ang papakinggan namin. Because it's your turn. Kayo naman ang successful. Kayo naman yung magtuturo. Kayo naman ang magkikwento ng inyong success journey at kung paano kayo naging successful. So with that, thank you very much, leaders. So God always be the glory. Lagi niyong tandaan, huwag kayong magsawang umattend ng training kasi yan ang inyong magiging bread and butter sa negosyo na to. Okay? Wala kayong ibang magiging bread and butter kundi ang training ground. Okay? More knowledge, more learning, more earning. So thank you very much. Life is super. Okay, Director, thank you very much. Gising pa po ba kayo, Director? Hello po, Director. Gising pa po ba kayo? Ayun, mukhang... Yan. Gising pa. Ayun, gising ng gising pa ang ating Director. Narinig ko rin yung boses. Oh. Ang ganda lalaki ng boses Ating ng ating... top 1 Yun. earner. Yung ating top 1 earner sa Philippines. Yan, Director, Yeah. mag-share po ba kayo ng konting wisdom? Wala naman. So, everything that I heard is enough to digest for everyone. So, yung ano ko lang, yung siguro yung dagdag doon sa sa concern ni or question ni Lord Ray. Unang-una, stick to your name. Lead me, Lord. Yan. Lord Ray, lead me, Lord. So, number one, we cannot really parang satisfy everyone. May ganun talaga. And as I learned from Steve Jobs, leaders are leaders simply because we are not different. We are not the same. We are different. So, makakatulong yun sa atin to grow
pag naintindihan natin na we can grow and we can hunt on the same mountain differently. So yun lang. And salamat sa continuous learning, and tulad nga kagabi may training na si Dr. Maha, but tonight meron pa ulit tayong fulfilling trainer kay Super B. So kaya yun sabi ni Brother Renante kanina, very thankful tayo. We need to be thankful. Gratitude kasi hindi tayo napapabayaan na patuloy na kumakain ng mga wisdom, ng mga knowledge na nagiging wisdom. So keep it up, guys. It's not for others. It is always for our benefit. So God bless everyone. Salamat. Thanks. Okay, Gab. Diyan ka pa, Gab. Life is super. Picture tayo. Pops. Sabi, thank you sa mga Yun. Yes. learnings ngayong gabi. Very fruitful. Okay. Si Ma'am Nelly nasa trabaho pa habang nagtitraining, oh. Si Ma'am Alright. Nelly sa Taiwan, oh. Sipag talaga ni Ma'am Nelly. Sige Okay. po. Life is super in 3, 2, 1. Life is super. Alright. Alright. Thank you po. Thank you, everyone. Thank you, Gab. Thank Okay, you, Sir good night. Vince. Thank you, Sir Salvi.